Hallelujah. Sige po, before we continue, ipagkatiwala natin sa Lord ang gawain ito. Muli tayong manalangin. Muli, Ama, marami pong salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Dahil sinabi ng iyong salita, merong 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan. Ikaw ay nasa kalagitnaan niyon, Panginoon. Lord, we affirm the fact, Lord, from your word, that you are here in our midst. Salamat po, Ama, at anumang salita na mababahagi at mababanggit sa aming kalagitnaan, magbigay lamang ng kapurihan sa iyong marangal na pangalan, Panginoon, at maging pagpapala sa iyong mga anak. Salamat po, Ama, at sa umagang ito, dinideklara namin na tunay po na kami, dahil kami na kay Kristo, kami po'y pinagpala mo na at pinaburan. So, po namin binabalik ang lahat ng kapurihan. In Jesus' mighty name, and all God's people say, Amen, amen, amen. Muli malakas na palakpak sa ating Panginoon. Okay, ngayong pong araw na ito, ngayong oras na ito, magsisimula po tayo ng panibagong series. Natapos na po tayo nung last week doon sa ating pinag-aralan. Grace-filled expression for stronger relationship. I am praying to God na may natutunan po ang bawat isa doon sa ating aralin na napag-aralan. So ito po yung tinalakay natin ng 9 na linggo. Salamat sa Lord sa mga katotohanan yon. At ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ang pag-uusapan po natin ay may pamagat na your next season is coming. So part 1. Hallelujah. Title pa lang, nakaka-excite na. Your next season is coming. Now, tingnan po natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos patungkol dito sa ating panibagong serye. Makikita nyo kung yan sa picture, merong tagtuyot. At dito nakita natin talagang tagsibol. At yan yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, no matter what season you're in right now, whether it's been difficult, delightful, or deeply fulfilling, there's one truth we can hold on to. God is not finished with us yet. Hallelujah. Ano man daw pong season o panahon ng buhay natin na naroon tayo, ito man po ay hindi masyadong maganda, o ito po ay maganda, ito man ay kung ikaw ay kontento na, huwag ka pong makontento. Dahil meron pang magandang bagay na inihanda ang Diyos sa iyo. Can you say amen? Hindi pa po tapos si Lord. Hallelujah. Kung sa tingin mo, right now, if you are in a bad season, don't worry. Good season is coming. Amen? Dahil na kay Lord ka. Mga kapatid, ito yung pinagkaiba natin dahil tayo'y na kay Kristo. Palagi tayong paabante. We always move forward, not backwards. Hello? So if you are in a bad season, ang pangit na sitwasyon mo ngayon, huwag kang mag-alala. A good season is coming. Now, if you are in a good season, mga kapatid, better season is coming. Now, if you are in a better season, the best is yet to come. Hallelujah. Dahil hindi pa tapos si Lord. Mga kapatid, hanggat buhay ka, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Amen? The mere fact that you are alive today, mga kapatid, isa lang ibig sabihin, meron pang magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kasi kung wala na, sige po, palakpakan natin si Lord. Kasi kung wala ng plano siya, wala ka na dito ngayon. Nasa Kanya ka na. Hello? Hallelujah. So if you are walking through a bad season, the good news is a good season is coming. If you are in a good season, don't settle. A better one is on the horizon. And if you're already in a better season, the best is still ahead.
because God's grace always moves us forward. Now, in this series, mga kapatid, in this series, your next season is coming. We will journey through the lives of men and women in the Bible from the Old Testament to the New Testament. We will explore, titingnan po natin, not just their victories, but also their struggles, flaws, and unique personality. So titingnan po natin mula sa salita ng Diyos, yung mga karakter, kung paano sila natagpuan ng biyaya ng Diyos at inilipat sila sa panibagong season ng kanilang buhay. And in doing so, we'll discover how God's grace stepped into their stories, carried them through transitions, and ushered them into the next season of purpose, healing, promotion, and breakthrough. Your next season is not a matter of chance. Mga kapatid, hindi po yan nagkataon lang. It's a matter of grace and it is coming. Now, I want to tell you this, mga kapatid. In Christ, your next season is coming. Pwede bang sabihin mo sa nasa kaliwa mo, sa katabi mo sa kaliwa, sabihin mo sa kanya, in Christ, your next season is coming. Now, doon naman sa kanan, na nasa kanan mo, sabihin mo sa kanya, in Christ, your next season is... Na kung wala ka nang makausap, sabihin mo sa sarili mo, in Christ, my next season is coming. Ayan. Kasi yung iba, pader na lang ang kausap eh. At least, nagkaroon ka ng kausap ngayon. Kausap mo yung sarili mo. Hallelujah. So now, we will look today kung ano pong mangyayari pagka tayo po ay natagpuan ng biyaya ng Panginoon. 3 things when grace finds you from the story of Noah. Si Noah po, si Tandang Noe ang ating pag-uusapan ngayon. 3 things when grace finds you from the story of Noah. Mga kapatid, number 1, grace finds you in a bad season. So that's number 1 point. Grace finds you in a bad season. Kaya sabi ko sa inyo kanina, kung hindi maganda ang ating sitwasyon, doon, wag kang mag-alala, doon tayo kinakatagpo ng ating Panginoon. Doon tayo kinakatagpo ng biyaya ng Diyos. Si Noah po, Noah lived in one of the darkest periods recorded in the Bible. Kaya po sabi ng Genesis 6:5, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. Humanity was corrupt to the core. Violence filled the earth. Every inclination of man's heart was evil. Nung panahon po ni Noah. But in the midst of this moral collapse, sa pakapanahonan ni Noah, mga kapatid, dinescribe po ng Bible, sabi doon sa verse, di po ba, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. Now, nung panahon nila yon, kumusta naman tayo ngayon? Hindi ba mas lalong higit ang kasamaan at kasalanan ngayon? Pero mga kapatid, sa panahon ni Noah, in the midst of this moral collapse, sabi ng Genesis 6:8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Mga kapatid, this is the power of grace. It enters the scene when everything else has failed. God did not wait for the world to improve before extending grace. He gave it in the middle of widespread sin and chaos. Always remember that grace is not a reward for getting things right. Grace is God's divine intervention when everything is wrong. Ang biyaya po ay hindi po ito premyo.
Hindi ka kinatagpo ng Panginoon dahil sa iyong mabubuting gawa. Ang totoo nga, kinatagpo tayo ng Panginoon doon ng mga panahon na tayo talagang hindi karapat-dapat. Yung mga panahon na iniisip natin na parang wala nang tatanggap sa atin. Pero kinahabagan tayo ng Panginoon at yun yung panahon na kinatagpo tayo ng biyaya ng Diyos. Tingnan po natin sinasabi ng kanyang salita. Sa Romans chapter 5, verse 20b. Sabi dito, look at this church. But where sin increased, grace increased all the more. Kung mapapansin po natin, yung word na increase, parehas pong tinranslate sa English, parehas po in this verse. Kung makikita nyo po, nakikita nyo po. Okay, mainam po naman. Parehas po na increase, pero sa original text, sa Greek word, ang ginamit po ay magkaiba. Kasi po, mayaman po ang Greek word. Ang English kasi, yun lang po yung kaya nilang i-translate. Pero kaya tinitingnan natin kung ano yung original na salin. Mga kapatid, sa English, parehas increase. Pero sa Greek word, ano po yung unang increase? But where sin increase, ano yung unang Greek? Pleonazo. Grace increase all the more. Ano sa Greek? Huper peruso. Now, mga kapatid, sa King James, yung word na increase, ginamit po ay abound. So, where sin abound, grace abounded much more. Yung pong word na pleonazo, ang literal meaning is superabound. Yun naman pong huper peruso, super abound. Kung titingnan natin mga kapatid, yung pong word na huper peruso, galing sa dalawang salita. Yung pong yung word na huper, diyan po galing yung word na hyper, ibig sabihin super, yung peruso, super abound. Kung titingnan natin, pwede naman nang hindi ilagay yung huper eh. Di ba? Makukuha na natin yung meaning. So, when grace abound, okay, when sin superabound, grace superabound. Ito yung tinranslate. Pero pwede naman nang wala na huper. Pero pinapakita nito na hindi kayang daigin ng kasalanan ang biyaya ng Diyos. Kung malaki ang iyong kasalanan, mas malaki ang biyaya ng Diyos. Kung sa tingin mo, nasa sukdulan ka na ng iyong kasamaan, mas mabuti ang biyaya ng Diyos. Amen? Sabi nung iba kasi, Pastor, hindi ako karapat-dapat sa church. Di ba pag minsan may iniimbita tayo, di ba? Ang sasabihin sa inyo, baka masunog ako dyan. Di ba? Iba ganun ang sinasabi. Ang isip nila, hindi sila karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil tinitingnan nila ang kanilang sarili bilang napakalaking makasalanan. Pero mga kapatid, yung iba pa nga sinasabi nila, Pastor, ang kasalanan ko, sing laki ng barko. Pero mga kapatid, ang kapatawaran at pag-ibig ng Diyos ay sing lawak ng karagatan. Hindi mo kayang i-out sin ang biyaya ng Panginoon. Hallelujah. You cannot out-sin the grace of God. Gano'n man karami, kalaki ang iyong kasalanan, mas higit ang biyaya ng Diyos. Malinaw po nung sinabi, the Greek word increase in this verse, huper peruso, which means to super abound. Grabe. Yung super abound na okay na tayo eh. Pero hindi lang po yun ang sinalin ng Bible. Ang sabi doon, super abound. Hindi kayang daigin ng kasalanan ang biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin, it is beyond measure. In other words, when sin reaches its highest point, grace does not match it. It surpasses it. Hallelujah. Mga kapatid, tingnan po natin. Meron naman sinasabi ang Bible. Tingnan natin ang sabi ng 1 Timothy 1:15. Sabi po ni Apostle Paul, sinulat niya, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save what? Sinners, of whom I am the worst.
sinabi na, ito po'y napakalaking bagay. Inamin ni Apostol Pablo, sabi niya, kung kayo'y makasalanan, mas higit akong makasalanan kaysa sa inyo. Pero kinatagpo ako ng biyaya ng Panginoon. Sinabi na niya, Christ Jesus came into the world to save sinners. Sabi doon, in whom I am the worst. Tingnan po natin sa verse 16, but for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His what? His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. Hallelujah. Ulitin ko po, but for that very reason, I was shown mercy. Pinakitaan po siya ng awa ng Diyos so that in me, the worst sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. If mercy has reached Paul, the worst of sinners, it can surely reach you. Your past, mga kapatid, listen to this. Your past doesn't disqualify you. Hindi ka po dinidisqualify ng Diyos dahil sa iyong mga nakaraan. Do not let other people disqualify you sa pag-ibig ng Diyos. It becomes platform for Christ to showcase what? His unlimited patience and saving grace. Hallelujah. Ano sabi diyan? Ito yung nagiging platform para kay Kristo na maipakita niya ang alin? Yung kanyang unlimited patience. Mga kapatid, napakaganda ng mensaheng ito, pero tama ba na yung iba, pag naririnig to, tumataas yung kanilang kilay? Ayan na, yan ang sinasabi ko. No? Kasi turo kayo ng turo, ng unlimited. Kasi, di isipin ka ng mga tao, hindi naman pala si Lord, di magkakasala na ako ng magkakasala. Unlimited patience naman pala ka. Di ba? Tama ba? Real talk lang. Meron bang mga tao na ginagamit ang biyaya o ang grasya ng Diyos para sa pagkakasala? Real talk, di po ba? Alam natin to, merong mga tao ginagamit ito. Pero mga kapatid, imposible kung tunay na biyaya ang natanggap mo, hindi ito magiging tugon mo. Kung tunay na grasya, yung mga taong gumagawa nito, hindi grasya ang natanggap nila. Disgrasya. Kaya mga kapatid, sa inspiration ng Holy Spirit, naisip na ni Apostol Pablo na may mga taong mag-iisip nito. Kaya sinulat niya sa chapter 6. Di ba yung binasa natin, chapter 5? Anong kasunod ng 5? Very good. Sinulat niya sa chapter 6, verse 1. Sabi niya dito, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Sabi ni Apostle Paul. Magkakasala ba tayo na magkakasala upang mas sumagana ang biyaya ng Diyos? Anong sagot niya? By no means. Certainly not. Why? We died to sin. How can we live in it any longer? Imposible na kung tunay kang na kay Kristo. Hindi ka na pwedeng mabuhay sa pagkakasala. Bakit? Namatay ka na sa kasalanan. Kaya sabi niya, it is impossible by no means. Mga kapatid, imposible na kasi ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, hindi lang naman niligtas tayo nito. Binago rin ang buhay natin nito. Hindi na ikaw yung dati. Hello? Kaya sabi niya, we died to sin. Tingnan natin ang God's Word Translation. Maganda pong pagkakasali ng God's Word Translation. Sabi niya dito, what shall we say then? Should we continue to sin so that God's kindness will increase? That's what? Unthinkable. That's unthinkable. Nakuha natin mga kapatid,
Mula pa nung panahon ni Apostol Pablo, naisip na niya kasi ito yung mensaheng dala niya. Mga kapatid, na meron ang Diyos na unlimited patience. So naisip na niya yung kapanahunan niya, meron mga mag-iisip ng ganito. At tulad din sa kapanahunan natin ngayon, na parang sa kanila, ginagamit nilang lisensya sa pagkakasala ang biyaya ng Diyos. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, may sinabi naman ng Bible patungkol sa mga taong gumagawa niyon. Sabi dito, should we continue to sin so that God's kindness will increase? That's unthinkable. As far as sin is concerned, we have died. So how can we still live under sin's influence? Paano pa tayong mabubuhay sa impluensya ng kasalanan namatay na tayo sa kasalanan? Amen? Namatay na tayo kasama ni Kristo. At nabuhay tayong kasama ni Kristo sa bagong pagkabuhay. Kaya nga sabi ng Bible, hindi na ikaw yung dating ikaw. Amen? Binago ka na. Nilinis na ng Diyos ang iyong lumang pagkatao. Ang lahat ng kasalanan mo, itinapon na sa pinakamalalim na pusod ng dagat. Huwag ka nang maminlit doon. No? Naglagay na ng karatula ang Diyos, no fishing allowed. Mga kapatid, pero again, pag-usapan natin, dahil kanina in-establish natin, sinabi natin, may mga tao na ginagamit nila itong lisensya sa pagkakasala. Tingnan natin kung sino yung mga tao na yan na sinasabi ng Bible. Look at the verse, Jude 1:4. Sabi dito, for certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. So pumasok sa inyo. Saan? Sa church. Kaya nga hindi lahat po ng nasa loob ng church ay tunay na ligtas. Mga kapatid, hello. Yung iba, maraming kadahilanan kung bakit nasa loob ng church. Pero hindi po lahat ng nasa loob ng church ay tunay na ligtas. Hindi po lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi po ba? Meron iba kumikinang, pero hindi naman pala ginto. Natanso kayo. Pero ang tunay na ginto, kumikinang. Amen? So sabi dito, for certain men, whose condemnation was written about long ago, have secretly slipped in among you. Look at this. Look at the description of the Bible. They are what? Godless men. Sino tong godless men na binabanggit? Sa unang linya, binanggit certain men. So sinabi nila, they are godless men na nakapasok sa church. Anong ginawa nila? Who changed the grace of our God into license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. So mga kapatid, itong gumagawa nito, hindi mga Kristiyano. Sabi ng Bible na ginagamit yung grasya ng Diyos para lisensya sa pagkakasala, godless men. Tinutukoy ba nito tayo? No, mga kapatid. We are godly because we are in Christ. Sabi diyan, and deny Jesus Christ. So mga Jesus deniers, hindi po tayo. We accept Jesus. Amen? Tingnan natin ang translation ng NLT. I say this because some ungodly people, okay, Christian or not Christian? Hindi po Kristiyano, ungodly, have wormed their way into your churches, saying that God's marvelous grace allows us to live immoral lives. The condemnation of such people was recorded long ago, for they have denied our only Master and Lord, Jesus Christ. Mga kapatid, grace is not a license to sin. It's the power to overcome it. The ungodly may distort grace as permission for immorality, but grace believers know. Alam natin, this is where grace found us, changed us, and now we live a life transformed by grace.
Dito na tayo kinatagpo ng Panginoon. Sa pinakabagsak at pinakapangit na yugto ng buhay natin. At binago na tayo ng Panginoon. At ito yung nagbago sa ating mga buhay. So, 3 things when grace finds you from the story of Noah. Number 1, grace finds you in a bad season. Number 2, grace finds you for a new season. Ulitin ko po. Grace finds you for a new season. Now, look at Genesis 6:8 again. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Nung kinatagpo ng biyaya ng Diyos si Noah, that single moment changed the course of Noah's life. Di po ba? Familiar po sa istorya ni Noah, pinagawa ng Lord ng arka. Okay? Nung tinawag siya ng Diyos, 500 years old. No? 500 years old po. Kaya wag mo sabihin, matanda na ako, baka wala nang silbi yung buhay ko. Wala pa naman siguro kayo 500 years old. Nung kinatagpo ng biyaya ng Diyos si Noah, he was 500 years old. At God's judgment was coming upon the whole earth. Yet, in the middle of it, grace introduced Noah to a brand new season. Mga kapatid, nakatagpo si Noah, iba po yung kanyang layunin sa buhay. Pero nung biniyayaan siya ng Diyos, na bago ang takbo ng kanyang buhay, na bago ang panahon na kanyang kinabibilangan. One of purpose, protection, and partnership with God. Grace is always the beginning of something new. It was grace that found Noah, not Noah who found grace. Just like sa buhay natin, mga kapatid, hindi po tayo ang nakatagpo sa Diyos. Dahil hindi naman po siya nawala. Tayo po ang nawala at tayo ang natagpuan ng Diyos. Left to ourselves, we could never find God. But grace initiates. Ang biyaya po ang nagpasimula nito. Grace calls and grace makes all things new. Look at the verse, 2 Corinthians 6:2. In the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I helped you. Now is the time of God's favor. When is the time of God's favor? Now is the day of salvation. When is the day of salvation? Now. Mga kapatid, kaya po tayo kinatagpo ng Diyos, meron siyang plano at layunin sa buhay natin. If we're going to think of it, hiwalay sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, we cannot imagine hindi mo maisip kung nasaan ka ngayon. Nung kinatagpo ka ng Diyos sa yung mapangit na sitwasyon, na bago ang takbo ng buhay mo. Nagkaroon ng layunin, nagkaroon ng purpose. Luminaw na sa iyo kung bakit ka gumigising sa tuwing umaga. Dahil alam mo, merong pinagagawa ang Diyos sa iyo. Just like in the life of Noah, na bago yung takbo ng buhay niya, 500 years old, at inutusan siyang gumawa ng Diyos ng arka na magliligtas ng sangkatauhan. Do you have any idea ilang taon ginawa ni Noah yung ark? 100 years. 100 years, mga kapatid. 100 taon na bago ang takbo ng buhay ni Noah. Habang ginagawa siya, nangangaral siya sa mga tao. Just like God gave Noah a new season through grace, God gives you new beginnings through His favor. You may think you've missed your chance. Niisip mo siguro, Pastor, huli ng lahat para sa akin. Do not lose hope. Mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang totoo,
ang Panginoong Jesus ang ating buhay na pag-asa. Alam niyo po, ang tao pag nawalan ng pag-asa, nawawalan na siya ng ganang mabuhay. Pero mga kapatid, ang mga kinatagpo ng Panginoon, nagkaroon ng bagong layunin ang kanilang mga buhay. You may think you've missed your chance or it's too late to begin again. But grace overrides regret, resets the story, and releases purpose. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Maybe yung iba, iniisip nyo, no, pastor, wala nang pag-asa tong tao na to. No? Napakasama nitong demonyo na to. No? Maybe iniisip nyo, yung asawa nyo, yung anak nyo, kaibigan nyo, pastor, wala na tong pag-asa. Mga kapatid, huwag nating husgahan ang kayang gawin at limitahan ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos. Walang pinakamasamang tao na hindi kayang baguhin ng Diyos. Maybe iniisip nyo, kung taong to, ang iniintay na lang nito ay ang baha ng paghatol ng Diyos. Pero mga kapatid, tulad ni Noah, kinatagpo siya ng biyaya ng Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa mga taong nilagay ng Lord sa buhay natin. Hallelujah. So, grace finds you for a new season. Una, grace finds you in a bad season. Pangalawa, grace finds you for a new season. Pangatlo, grace finds you for a meaningful season. Tulad po ni Noah, after grace found Noah, it did not leave him idle. So merong pinagagawa ang Diyos. In Genesis 7:1, God said to Noah, "Go into the ark, you and your whole family, because I have found you what? Righteous in this generation." Mga kapatid, this is not just a command. Hindi lang po ito utos. It was a commission.